Hello guys! Ito meron na naman tayong bagong dating na gagawin ngayon. Itong model na to is Epson L14150. So guys, L14150. So gagawin natin, yung problem daw nito guys, nag-ano siya. Ito yung problem niya. So parang nagdo-double vision siya guys. Ito. So, hindi mo maintindihan yung ano niya, print out niya. So, blurred siya guys. Okay. So, tatry natin siya na personal para makita nyo na kung tama nga ba yung sinasabi ko. Eto. So, naglagay na ako ng papel na si-xerox natin. So, ito guys, ano siya. Okay naman dito. Okay. Pero pag pinrint natin siya, makikita natin yung difference. So, yan. Proceed lang. Ito, start na natin siya mag-print. Tingnan natin kung blurred nga yung sini-xerox niya or piniprint niya. So, copy tayo. Copy. Tapos, so, wait natin siya. Nakikita natin yung resulta niya, guys. Ito na. So, ito, blurred nga siya. Tingnan, double siya. Nagdo-double siya. So, ito ngayon yung gagawin natin guys. So, umpisa na natin siyang gawin. Medyo malaking printer to. So, gagawin ko muna, i-off muna natin siya. Off. Tapos, ito. Magandahan din ito, nagpiprint siya ng piprint siya ng A3. Tapos, ano siya, mayroon siyang automatic paper feeder dito sa itaas. Ito model na Epson L14150. So, may wifi na rin siya. So, tapos dito, ano siya, continuous sync din siya. So, pag binuksan mo to, makikita mo meron siyang, lalagyan ng ink dito sa taas. Yan. Eto. Meron siyang black, blue, magenta, yellow. Okay. Start na natin siyang gawin, guys. So, kakabit ko lang. Ayusin ko lang yung camera natin. Ayan. So, ngayon, umpisa natin. Tataas ko to. Yan. Tapos kung makikita nyo, dito tayo magkakalag ngayon. So, hahanap tayo ng pwedeng kalagan niya. Ito yung pinaka-head niya. So, yung head niya, malamang dito nang gagaling yung problem niya. Bakit nagbe-blurred siya. So, tatanggalin natin to. Tornilyo niya. Ito. Tapos, dito, ayan. Okay, hindi natin kasi mabubuksan to hanggat hindi natin tinatanggal tong harang niya. So, may harang siya. Okay. O, tatanggalin ko muna. Malalagyan ko muna itong harang dito. Ito, paggawa naman ito, minsan through experience din, bubuksan mo siya, tapos kalag, kabit, tapos check up mo siya, titingnan mo kung alin yung
nagiging sanhi ng problem niya. So ito, through experience din, malalaman nyo kung ano yung gagawin nyo. Kaya guys, mas maganda yung yung halimbawa may nag-a-apply sa'yo, mas maganda yung marami ring experience. Kasi minsan yung iba nag-aaral nga, kaya lang kulang naman sila sa experience. So ito, tapos gagawin natin ngayon, natanggal na lahat yung mga tornilyo, iaangat natin to. Hop, meron pa ata dito natitira. Meron pa natitirang tornilyo dito isa. So kakalagin ko pa. So ito. Ayun, ngayon gagawin ko, tataas natin to. Ayun. So ito, natanggal na natin. So ngayon makikita nyo, ayan, medyo lumitaw na yung hose nya, pati dito. Okay. Tapos gagawin natin, check up natin ito, yung head nya rito. So babaklasin natin dito. Pag baklas nito, ayan. So, lalagyan ko siya ng brace muna rito para hindi siya bumaba. So tapos ito gagawin nyo para hindi nyo kasi mauusog to rito eh. So yung gagawin nyo, paikutin nyo to. Habang pinapaikot nyo to, yan. Kasi ito, kung makikita nyo, ayun yung lock nya, naglalak to. So pag pinaikot nyo to, bababa yung lock nya. So ayan na, sandali guys ha. Eto, habang pinapaikot ko, so hawakan ko to, so uusog ko siya. Ayan. So nausog na natin siya. Kasi guys, nakikita nyo, ito yung lock nya. Ito, lock nya to. So pag napunta yung mismong head dito sa dulo, so gagawin niya, ilalak niya. So hindi mo siya mausog. So gagawin mo, para mausog mo siya, iikot mo to, itong pinaka wheel niya rito. Okay. So ngayon guys, gagawin natin, bubuksan natin to. So ganito lang. So ayan, ito na siya. So yung iba akala nila madali lang ito. So kung hindi nyo rin pinag-aaralan, tapos kung hindi nyo rin susundan, minsan baka hindi nyo na maibalik kung ano yung tinanggal nyo. Kaya medyo dahan-dahanin natin guys, para at least meron kayong matutunan. Tapos kung meron kayong gantong unit, kayo mismo pwede nyo nang gawin. Pero kung wala kayong tools, talagang pupunta kayo sa mga repairman o technician. So ito gagawin natin ngayon, ito meron siyang screw rito. So tatanggalin natin siya, yung pinakatakip niya. Ito siya. So tatabi niyo yung mga tornilyo. Tapos itong pinaka-cover niya rito, yun. Ayan. So ito. Tapos ito, hindi nyo matataas to hanggat nakaharang ito. So gagawin natin, natanggal din natin ito. Itatabi muna natin. So yung plastic nito,
Yan. Tapos ipupul nyo. Yun. Tapos dito tayo. Eto. Ito, meron siyang lock dito. Ayun. So, gagawin natin, tatanggalin muna natin itong spring. Ayan. Ayan. So, ito, tatabi nyo. So ito guys, kasi yung lever nito, kaya may function to. Halimbawa, tina-transport nyo. So iipitin nyo yung ink para hindi siya mag-spill o hindi lumabas basta-basta. So, medyo mahirap siyang tanggalin. So ito, dito na lang tayo guys, may dalawang tornilyo siya rito. So try natin dito kung mapapaluwag natin siya. So tatanggalin natin tong isang screw. Tapos ito, yan. So tatabi nyo yung screw. Tapos try natin siyang iangat. Yan. Ayun. Ayun. Naangat na natin siya. So, gagawin nyo nun, ito, press nyo rito, papunta sa inyo, para umangat siya. Okay. Ayan. So, naangat na natin tong container niya. So, ito guys, makikita nyo, meron siyang gap, meron siyang hangin sa loob. So, pati rin tong blue. Tapos itong magenta. Tapos itong yellow, wala na rin. So, gagawin natin yan. Isa-sanction natin to. Para tingnan natin kung ito yung nagiging cause nung blurred niya. O hindi siya nagpiprint na mabuti. So, kukuha lang ako ng pang-sanction guys. Eto na. Eto guys, syringe to na medyo may tip dito sa dulo. So, pwedeng pumasok to sa mismong hole ng mga printer, ay ng container. So, gagawin nyo, uunahin yung isasanction yung itong pinaka light color para kung ilipat nyo sa kabila, so okay lang. So, pa-dark siya ng pa-dark. Okay. So, ito, makikita nyo, sasanction natin siya. Ayun, o. Mali. Wala yung Ayan. So, wala na siyang hangin. So, tapos next tayo. So guys, let's make sure na pag isasanction nyo to, kailangan may laman yung container nyo. Make sure nyo na may laman yung container nyo kasi pag sinanction nyo to, baka hangin yung masipsip. Okay, so pure na siya, malinis. So
So, dito naman tayo sa blue. So, ang gagawin nyo, ganyan lang. Ayun. So, malinis na siya. Walang hangin. Tapos, dito tayo sa black naman. So, sa black. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Tapos guys, gagawin natin, tatabi natin to. So, medyo wala kayo ng pang ano sa kanya. Yan. Para kung in case man may tumulo, hindi mapunta rito sa loob niya. So, tapos guys, ito gagawin natin, papump natin ng konti yung ano niya, yung black niya. So, gagamit ka rin ulit ng syringe. So ayan guys, ito na yung ano, pinag-iinputan natin ng ano niya. So gagawin nyo. So ito guys, dahan-dahanan nyo lang Huwag yung konting pump lang to. Yung sa black niya. Itong pinakasagad niya dito, black yun guys Black, blue, black, yellow, magenta, saka blue. Okay guys. Kaya ito, susundan nyo na lang to. So, ito pala yung pinakano niya guys. Ito yung yellow, magenta, blue, saka black. So, susundan nyo lang. Huwag kayong magkakamali pag papump nyo siya ng... Ito, kumuha ako ng syringe, tapos nilagyan ko siya ng ink na black. Tapos, pupush mo siya. Konting-konti lang guys, kasi sa ilalim nito, nandito yung pinaka-head niya. So, may chip yun. Hindi pwedeng malunod. Pag nalunod yun, shorted na yung head nyo. So, ito, gagawin natin, konting-konti lang. Ayun. Sakto lang na may lumabas. Ito. Tapos, tatanggalin ko na siya. Tapos, lagay ka ulit ng tissue. So, iyan mo siya. Pagulungin mo siya para kung meron man excess na sa ilalim, so, sumama. Okay. Ayun. So, ayan. Wala na. So, gagawin natin ngayon, babalik na natin to. So, yung iba guys, kala nila madali, pero pagkabisado mo na, siguro dun lang dadali. Pero pag umpisan mo pa lang, hindi mo alam kung saan mo talaga umpisan to guys. Ayan. So, nalapat na natin siya. So, gagawin natin, wala kayo na dalawang, yung tornilyo niya tinanggal natin kanina. So, ito guys, ano lang to, yung ginagawa natin, guide lang to. Pero minsan kasi, iba-iba yung nagiging problem ng mga printer tulad nitong L14150. Ayan. Ayan. Tapos yung kabila. Ayun. Tapos ito, lalagay natin itong guide na plastic guide niya. Para ito kasi, nagiging function nito, pinagsasama-sama niya lahat yung, yung hose. Kumbaga, meron siyang power para i-flex niyang ganun, no? So, nakakatulong to. Babalik natin siya. Ayan. Okay. Tapos yung niya, pinaka-cover niya, eto.
So, gagawin ko muna, i-adjust ko muna to, yan, para pumasok siya. Yan. So, yan, nalapat na natin siya. Tapos, lalagay natin yung, ano niya, yung tornilyo niya. Dito sa gilid. Ito. Ayun guys, alam nyo kung ano pa yung kulang guys. Hulaan nyo guys kung ano pa yung kulang sa kanya. Ito guys, ito pa yung kulang sa kanya, yung spring. Diba? Tinanggal natin kanina to. Ayan. Ayun. So, yan. Pag kasi pinul mo to, so, lumalaban siya dahil sa spring. So, function nito guys, hindi siya nakaganyan. So, nakaganyan siya. Yan. Sir, mag-print ka? Mag-print ka? Okay. Okay ka? Ayan. Okay. Okay. Oh, ito na. Lalagay na natin siya. So, lalagay natin yung cover naman dito. Ito yung cover niya. So, ilalayo na natin siya. Okay. Galing ko to. Kaya guys, gawin natin. Bago ko siya ibalik lahat, try natin kung nag-work siya. So ito, pwede naman siya mag-print maski wala muna to. Itong panel na ano niya rito, cover niya. Okay guys, try natin siya. So yan. Try natin siya ngayon kung working na siya. So on natin siya. Power on. Ayun, tapos kagaya ng dati, i-print tayo. So, hintayin natin itong mag-stable. Pag nag-stable na to, pwede na natin siyang i-print. So, ayan, nag-stable na siya. Di na nagbi-blink. Gagawin natin ngayon, mag-copy tayo guys. Ayan. Tapos, ito. So, yung papel nito guys, hindi lang doon sa likod, meron din siya ng ano rito. Parang tray, lalagyan ng papel. So, meron siyang nakapondong papel dito. Ayun guys. Ito na yung resulta. So, nawala na yung pagka-blurred niya. Ayun. Meron pa tang konti. Konting-konti na lang. So, gagawin natin ngayon. System clean natin siya. So, back natin siya. Tapos, punta ka rito sa may settings. Tapos, sa settings, punta ka dito sa maintenance. Maintenance, gagawin mo, print head cleaning. Ayan. Tapos, start mo siya. Ayan. Ito guys, mag-wait tayo ng 3 minutes pero hindi ko siya paabutin ng 3 minutes. So, ipo-forward ko na lang siya para hindi tayo maghintay ng matagal guys. So, ayan guys, natapos na siya. So, gagawin natin ngayon, mag-ano tayo,
mag nozzle check tayo. So nozzle check. Tingnan natin kung nag-improve na yung ano niya, printout niya. Kasi guys, kanina kaya medyo meron pa siyang blurred. Yung blue wala siya, oh. Yung blue pati yung yellow, hindi pa ganun ka quality. So eto na. So yun, nag-improve na siya. So ngayon gagawin natin guys, i-print tayo yung kanina na sinerox natin. Titingnan natin kung okay na siya. So okay na to. So home tayo. Copy. Tapos Xerox tayo. Ito na, malapit na lumabas. Makikita na natin ng moment of truth. Ito na, malapit na guys. Yun.